Exactly right. Politics should be in the service of the people. Politics should not be in the service of one party, should not be in the service of one person, certainly. Kung mamumulitika tayo dahil meron tayong gustong gawin, halimbawa, may isang tao gustong tumakbo, kahit na anong elective position, maging barangay captain, mayor, kung ano man, dapat naman ang dahilan kung bakit sila tatakbo ay nais nilang tumulong. Ako ganyan, kaya ako tumakbo, kaya ako pumasok sa politika. Dahil nalulungkot ako sa mga nakikita kong pangyayari. Dahil masakit sa loob ko na makita naghihirap ang mga Pilipino. At naisip ko, siguro naman may kaya akong gawin para makatulong. Sa palagay ko, yan ang tamang dahilan kung bakit isang tao ay papasok sa politika. And your interest in history is very, very, very important because we have much to learn from history. And the history that has been made a long, long time ago and the history that's being made now, all of this is important. We just have to realize that politics actually is a constant. Problem is, now with the technology that we have, mahirap talagang makatingin kung ano yung fake news, ano yung totoo. It's really up to you. Huwag kayong magbabasa yung isa lang bagay. Basahin nyo lahat. Ang turo sa akin ng lola ko, sabi niya, magbasa ka ng kahit na ano. At ikaw nang bahala na mangilatis kung ano yung maganda at hindi, ano yung hindi tama. And that's what you have to do. That's what history can guide us with. Because we have experienced this before. Politics is essentially about the human condition. It is about an ideology that you hold dear, a principle that you will not compromise, so that you can help the people, so you can be of service to the people. Not to yourself, not to your party, not to your family, but for the people. Meron dito napakagandang drawing from Uno. Dear Mr. President, wala masyadong nakasulat, pero may magandang drawing ni Yoda. Tapos nakalagay, follow me. Oh, sige, we'll follow him para makita natin kung ano pa yung maganda niyang drawing. Ito yung isa pa. May picture din. Alam mo, napaka-talented talaga ng Pilipino. Dear Mr. President, thank you, dear President. My family wants to meet you soon. From King Alexander Kujamat. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon. You're 10 years old and I hope that you are able to develop your skills dito sa pag-drawing. 10 years old ka pa lang, ang ganda-ganda na. Kaya't pagpatuloy mo yan at pakita natin ang mga talento ng Pilipino. From Hans Timothy, Dear Mr. President, may God bless your leadership. Thank you. Thank you very much. May drawing na naman. Maraming salamat. Dear Mr. President, greetings from Lian. In the name of the Lord, I'm Lian Leomian and from Santa Rosa, Laguna. I'm writing on behalf of my son because he told me, Mommy, is it true that the meaning of BBM is because biglang mahal? So I told him it's the best time to write the president and ask him about it. I'm glad that you did. Dahil talaga naman, hindi natin maiwasan na makita talagang nagiging problema ang pagtaas ng presyo ng bigas dito sa Pilipinas. Pero kung titignan po natin, kahit na yung mga nag-e-export na mga bansa ay tumataas din ang presyo nila, halos katumbas lang ng pagtaas nandito sa Pilipinas. Sa Vietnam, where they export millions and millions of tons every year. Sa Thailand, ganun din, nag-e-export sila ng millions and millions of tons. Pinag-aral ko at tinignan ko, yung presyo ba nila doon sa kanilang bansa ay mababa? Hindi rin eh. Dahil ang naging problema ay hindi dito sa Pilipinas. Ang nangyayari dito, nagkakaroon tayo ng pataasan ng presyo ng langis. Pag tumaas ang langis, tumataas ang urea. Lahat na sa patubig, lahat yan ay kailangan ayusin. Kaya lahat po ito na mga external shocks ay tinatamaan talaga tayo. Ginagawa natin lahat upang naman ang produksyon natin ay maging sapat na hindi na tayo nag-i-import, mababawasan ang mga inputs kung tawagin para sa ating mga farmer at sana naman may stabilize man lang natin yung presyo ng bigas. Ito naman ay galing kay Mark. Please don't phase out our traditional jeepney. Ito po ay simbolo ng Pilipino. Meron pa kay Sofia. I hope you can do something about our jeepney. It is getting worse. At ito naman from Eduardo. Let's industrialize, sir, maski motorcycle lang para sa lahat ng tricycle sa bansa ang umpisa.
Alam nyo, totoo na nga naman ang jeepney kinikilala na sa buong mundo. Hindi po natin pinapalitan ang ating traditional na jeepney. Ginagawang lang nating modern. Dahil yung pagkalinipat natin, ang gagawin natin electric yung mga yan, ay mas malaki ang kikitain ng ating mga nagpapasada. Dahil ang cost per kilometer ng mga electric na bagong modernized na jeepney ay mas mababa. Mas maganda nga ang kita ng ating mga nagpapasada. Bukod pa ron, hindi tayo nagdadagdag sa pollution at tayo sa Pilipinas ay ginagawa natin ang lahat ng kaya natin gawin para naman tugunan ang problema ng climate change. Pero higit pa sa pagbabago at pagmoderno ng mga pampublikong sasakyan, kailangan na rin nating iwanan ang lumang pag-uugali sa kalye. Dapat moderno na rin. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa pagmamaneho. Nagbibigayan, may konsiderasyon sa kapwa, sumusunod sa batas, trapiko. Yan ang mga kailangan nating i-modernize din. Tama na yung mga madamot sa daan, mga nagbababa ng pasahero sa gitna ng daan, mga hindi ginagalang ang bike lane, hindi pinapadaan ng mga ambulansya, pagpapark sa tabi ng daan na nagiging obstruction sa daloy ng traffic. Bagong Pilipinos na po tayo, disiplina ang dapat pairalin. Maraming salamat po sa inyong mga liham. Susubukan kong basahin ulit lahat.